Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampok ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Magandang umaga po, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Dear Mr. Romantico, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jenny, taga Taytay Rizal. May mga pagkakataon pala na ang puso ay nagiging salawahan. Kahit may mahal na, ay natututo pa rin magmahal ng iba. Nasabi ko ito sapagkat ganito ang aking naging karanasan, na aking sisimulan noong minsang may isang lalaking hindi ko kilala. Ang sa una ko pa lamang makita ay nahalata ko ng may paghanga sa akin. Oh, isa na lang, lalakad na! Oh! Brad! Alis na to! Brad! Isa na lang ba ako lang? Oo ba? Naku! Oo. Sayang! Nauli ako ng dating! Miss, sasakay ka rin ba? Oo, sana kaso isang pasayro na lang kamo ang kulang. Oo maghintay ka na lang ng susunod na biyahe. Hindi lang naman ako may jeep na pumaparada sa terminal na to para kumuha ng pasahero. Nagmamadali po kasi ako. Malilate na ako sa trabaho ko. Miss, ikaw na maunang sumakay. Talaga? Ay, naku, salamat ha. Sasabit na lang ako. Ay, Brad, sorry ha. Baka walang sabit dito sa jeep ko eh. Ganun ba? Uy, maghintay ka na lang ng susunod na jeep, Brad. Teka, Miss, pwede ba? Pwede nga no? Pwede bang malaman ko pangalan mo? Brad, pasensya na. Aalis na kami. Natatawa ka ba, Jenny? Aha. Napapatagal lang pag-order natin dito sa restaurant. Hindi, Ariel. Naalala ko lang yung guy kaninang umaga na nagkusang magparaya sa akin sa pagsakay sa jeep. Yun, doon ako natatawa. Guy? Sino yun? Hindi ko kilala eh. Matapos nga akong paunahin sa pagsakay sa jeep, inaalam niyang pangalan ko. Anong nakakatawa nun? Hindi ko kasi nasabi sa kanyang name ko dahil umandar na yung sasakyan. Pero alam mo, malayo na yung jeep na sinakyan ko. Nakatitig pa rin siya sa akin. Baka na-love at first sight sa'yo. Ewan ko dun. Hindi malayong may iba pang magkagusto sa'yo, Jen. Kasi maganda ka at malakas ang appeal. Kaya gusto kong makasiguro na hindi ka na maaagaw pa ng iba sa akin. Ariel. Jen, mahigit 1 year na tayo. Okay ba sa'yo kung mag-live-in na tayo? Ano, Jenny? Nagyayaya sa'yo ang boyfriend mong si Man na mag-live-in na kayo? Oo, Joel. Best friend kita. At matagal nang kasama dito sa boarding house na tinutuluyan natin, kaya sinabi ko sa'yo. Mahal mo ba talaga si Ariel? Ano ka ba? Hindi ako makikipagrelasyon sa kanya kung hindi. Ewan ko ha. Pero kung akong tatanungin mo, ang 1 taon ninyong relasyon ng boyfriend mo, hindi pa sapat yun para lubos na makilala niyong isa't isa. Joel? Jenny pa yung kaibigan. Pag-aralan mo mabuti ang damdamin mo. Huwag kang basta susubo sa isang bagay na maaari mong pagsisihan sa bandang huli.
Mr. Romantico. Mr. Romantico, gaya ng advice sa akin ng isa kong matalik na kaibigan, pinag-aralan kong mabuti ang damdamin ko at sinunod ang tibok ng aking puso. Nakipag-live-in ka na pala kay Ariel, Jenny? Mahigit 1 linggo na, Cecil. Narinig ko kasi yung usapan niyo sa telepono tungkol doon sa apartment na tinitira niyo. Hindi ko napahindihan ng alok niyo sa akin. Oh, bakit di mo na kayo magpakasal? Seaman naman yung boyfriend mo. Pareho kasi kaming wala pang ipon Kailang lang naman ako napasok sa pawn shop na to. Pwede kayong pakasal kahit sa West lang. Gusto ni Ariel sa simbahan kami pakasal next year. Alam mo kung ako sa'yo, uunahin ko magpakasal. Wala namang problema sa akin. Happy naman ako sa naging desisyon ko. At saka, hindi lang naman kami ni Ariel ang magkarelasyon lang na nagsasama na. Siyempre, iba yung may basbas ng simbahan. Hindi na uso yun sa panahong to. Sana nga matuloy yung kasal nyo na sa susunod na taon. Kasi ano, Cecil? Kasi ang bawat pagsasama, kung minsan nagkakaroon ng problema yan, na maaaring makasira, lalo na hindi kayo kasal. Ano naman magiging problema namin ni Ariel? Flor, wala akong problema. Bakit ilang araw ko nang napapansin na parang may iniisip ka, Mark? Ano ka ba naman? Realty agent itong asawa mo. Kung sino-sino nakakausap ko, ang inaano kong bumili ng bahay at lupa. Trabaho mo nga kayang iniisip mo. Ano ba sa akala mo? Baka may nararamdaman kang hindi maganda sa katawan mo. Baka may sakit ka na inililihim mo lang sa akin. Wala. Ayoko maulit sa'yo ang nangyari sa asawa ng panganay na kapatid ko. Na matagal na pala siyang may masamang nararamdaman pero hindi pinapaalam sa ate ko. Hanggang sa naglubha ang sakit niya at naging huli na bago pa siya naggamot. Hindi mangyayari sa akin ang nangyari sa bayaw mo. Dahil maingat ako sa katawan ko. Dapat. Dahil ayoko mabiyuda ng maaga. Sige, lalakad na ako. Wala namang oras yung trabaho mo. Tapos na ako mag-almusal. Alis na ako. Bakit ba araw-araw na lang tuwing mag-aalas 8 ng umaga lumalakad ka na? May kinakausap akong mga kliyente. Kung samahan mo muna kaya ako mamalengke bago ka lumakad. Sa ibang araw na lang. Mark! Importante ang bawat lakad ko, Flor. Kaya hindi ko pwedeng ipagpaliban. Okay? Wala na naman siya. Ilang araw na ako nag-aabang dito sa terminal ng jeep tuwing ganitong oras. Pero hindi ko na matsyempohan uli ang babaeng yun. Yung babaeng mula nang magtamang aming mga mata. Hindi na naalis sa isip ko. Sayang, hindi ko siya nakakilala nung una ko siya makita. Yung bumaba sa bagong dating na tricycle. Parang siya yung babaeng inahabakan kong makita uli. Kaya't lalapitan ko. Sa pagkakataong to, hindi na ako papayag na hindi siya makilala. Ano ko? Hindi pala siya ang babaeng inaabangan ko. Kahawig lang pala. Makita ko pa kaya siya uli? Magkita pa kaya kami uli ng babaeng yun? Nasa una ko pa lamang pagkakita. Minahal ko na. Mr. Romantico. Mr. Romantico,
Wala akong kamalay-malay na hindi na ako nabura sa isip ng lalaking minsang nagparaya sa akin sa pagsakay sa jeep. Si Ariel lamang ang lalaki para sa akin, lalo na sa mga sandaling magkasama kami. Jenny, mahigit 2 years na tayong engaged. Yung tutuusin, matagal-tagal ng relasyon natin. Yun nga pero hindi ka na nasanay sa katayuan natin. Every time na paalis ako, iiyak ka. Mahal kasi kita Mahal din naman kita. Mahirap sa akin na magkalayo tayo. Pareho lang tayong nahihirapan tuwing magkakalayo tayo. Pero ilang buwan lang naman ako sa barko at nagbabakasyon na ako dito sa Pilipinas. Nagkakasama na tayo. Masaya lang ako kapag nagbabakasyon ka. Nakakasama kita ng ilang araw. Pero kung ako lang masusunod, gusto ko kasama ka palagi. Kahit isang araw, ayoko magkalayo tayo, Ariel. Kasi kapag wala ka, namimiss kita. Yung luto mo, yung pagsasayaw mo habang naghuhugas ka ng pinggan. Yung every morning, gigisingin mo ko, tatanungin mo, Jen, anong gusto mong luto? Alika, naintindihan naman kita Miss ko rin yung paminsan-minsan tinatago mo cellphone ko. Sasabihin mo sa akin na, kiss muna bago ko ibigay. Tapos kapag namamalengke ka na may pinapabili ako, habang pauwi ka, itatawag mo sa akin na nakalimutan mo. Tapos magagalit naman ako, magtatampo. Pero pagdating mo, meron pala. Hindi mo pala totoong nakalimutan ang pinabili ko. Basta marami. Maraming akong mamimiss sa'yo kapag wala ka. Namimiss rin kita kapag nasa malayo ako. Kung ako nga lang ang masusunod, gusto kong dito na sa Pilipinas magtrabaho para hindi na tayo magkalayo. Pero kailangan kong mag-abroad para sa magandang buhay at kinabukasan natin. Para makapagpakasal na tayo sa simbahan. Kung ako lang naman, okay lang sa akin kahit sa West lang tayo magpakasal At makapagtitiis naman ako ng hirap. Basta wag lang tayo magkalayo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakaipon na tayo, kapag nakapagpakasal na tayo, magninegosyo na lang ako. Para hindi ko na kailangang sumakay uli ng barko. At para hindi na tayo nagkakalayo. Okay? Maaga pa. Mamaya na ako alis. Ha? Oo. Parang muna. Ariel. Hindi ako maaaring magkamali. Ang babaeng matagal ko nang inaabangan dito sa terminal ng jeep, siya yung huling paserong sumakay doon sa jeep, nakaalis lang. Sayang hindi ko inabutan. Taka, Tiyempo, may taxi. Taxi! Pare, pakisundan mo yung jeep na yun, ha? Yung kaalis lang. Arigato, bossing. Mr. Romantico. Mr. Romantico, mahigit 1 taon na kaming magkarelasyon ni Ariel nang magkasundo kaming mag-live-in. Mahal na mahal namin ang isa't isa, kaya naging maligaya ang aming pagsasama. Pagkamat tuwing aalis si Ariel upang sumakay sa barko, ay nangungulila ako sa kanya. Lingid sa akin, may isang lalaking natutong magmahal sa una pa lamang niya akong makita, si Mark. Mark, ipaalam ko agad sa babaeng yun na Mark ang pangalan ko. Para gaya ng mukha niya na hindi na nabura sa isip ko mula nang makita ko siya. Hindi na rin mabura sa isip niya ang pangalan ko. Ang mukha ko. Huminto ang jeep na sinakyan ng babaeng yun.
Boss, pakitabi mo muna itong taxi sa likod ng jeep na sinusundan natin. Sandali lang, ha? Ayun, bumaba na sa jeep ang babaeng sinusundan ko. Bababa na rin ako rito sa taxi. Boss, itong bayad o. Bababa na ako. Salamat. Aalamin ko kung saan pupunta ang babaeng yun. At mangyari na mangyayari, hindi ako papayag na hindi ko makilala ang babaeng yun. Hello, Mark? Oh, Flor. Bakit hindi mo agad nasagot ang tawag ko? Kasi... Nasa kalye ka ba? Oo, Kaya naman pala. naglalakad kasi ako. Bakit ka naglalakad? Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw ang ayaw maglakad na malayo. Kaya kahit mahal ang pamasahe, naghahanap ka ng masasakyan. May sinusundan ako. Sino sinusundan mo? Yung isa kong target na kliyente sa lupa. Mark, wag naman puro trabaho ang isipin mo. Baka sakaling ma-close ko ang deal ko sa taong sinusundan ko. Mag-iingat ka sa paglalakad mo. Okay. Baka kasi maaksidente ka kapag sa kliyente mo lang nakatuon ang pansin mo. Sige na, Flor. Mark, kapag nakausap mo na yung target mong kliyente, umuwi ka muna, ha? Bakit? Magpapasama sana ako sa'yo sa isa kong pinsan na ospital eh. Kaya nga kita tinawagan. Okay, sige. Kapag libre na ako, uwi na ako. Inuulit ko. Ingat ka, ha? Oo, sige na. Sige. Kinukulit lang kita. Inuulit-ulit kong paalalahanan ka. Kasi hindi bali na makulitan ka sa akin. Kesa naman madisgrasya ka at mamatayan ako ng asawa. Kaya pala parang namatayan ka, Jenny. Sumakay na pala sa barko si Ariel. Ilang buwan na naman kaming magkakalayo, Cecil. Kahit panililibang kong sarili ko sa trabaho natin bilang appraiser dito sa pawn shop, nalulungkot pa rin ako kapag naaalala ko si Ariel. Ha? Nalulungkot ka? Okay nga yung sitwasyon nyo eh. Nagkakalayo kayo na ilang buwan. Nagkakasabikan. Kaya kapag nagkita kayo, siguradong para kayong laging bagong kasal. Bibig mo. Oo, Bakit? bakit? Sabi mo dyan eh. Ikaw pa nga nagkukwento sa akin ng mga lambingan yun ni Arnel eh. May ibang tao. Ay, Good morning. may customer pala. Good morning, sir. Pwedeng magpakilatis ng alahas, miss? Ay, opo. Oo. At saka, pwede bang malaman ang pangalan mo? Ha? Mr. Romantico. Mr. Romantico, nagulat ako nang mamukhaan ko ang lalaking pumasok sa pawn shop na gustong malaman ng pangalan ko. Natandaan ko na siya yung minsang nagparaya sa akin sa pagsakay sa jeep. Uy, papangiti ka dyan, Mark. Flor, nariyan ka na pala. Makapasok ako sa pinto na hindi mo namalayan ah. At nagulat ka pa paglapit ko sa'yo. Hindi naman. May ka-text lang ako nang dumating ka. Sino ba yung ka-text mo? Isa kong, kliyente sa house and lot na malapit ko nang makombinsing bumili sa akin ng property. Kaya pala mukhang masaya ka. Uy, sino ba naman ang hindi magiging masaya na kumita? Pagkakaling ko nga pala sa palengke kanina, dumaan ako sa butika. Bakit? Binili kita ng mga vitamins mo. Hindi pa ubus yung huling binili mo, ha? Mabuti na yung hindi ka maubusan ng vitamins para lagi nasa kondisyon ng katawan mo. Lalo na at kung saan-saan ka nakakarating. Ay, nako. Lagi mo na lang akong inaalala. Ayaw mo? Hindi na ako bata.
Sino pa bang mag-aalala sa'yo kundi ako na asawa mo? Ang sarili mong alalahanin mo. Dahil may pagkakataon na napapabayaan kita dahil sa trabaho ko. Kahit anong ginagawa ko, Jenny, iiwan ko, makausap lang kita. Naku naman, Mark. Totoo, walang biro. Napaka-thoughtful mo namang kaibigan. Sa'yo lang naman eh. Uy, baka maniwala ako sa'yo Totoo. Mas importante ka sa akin. Oo na. Kaya nga, kahit sa trabaho mo, tinatawagan kita. Para kahit sa cellphone, makita kita. Alam mo, iba ka sa lahat ng mga naging friend ko. Ayaw mo ba? Sino ba naman ang ayaw ng madalas na inaalala? Sana ganun ka rin sa akin. Mark. Kaya lagi kitang inaalala, Jenny. Gusto kong lagi mo rin akong inaalala. Mark. Mark ang name ng bago kong friend, Joel. Bago mo lang siya naging kaibigan pero madalas ka mo siyang mag-text at tumawag sa'yo, Jenny. Oo. Kaya nga hindi mo ako matawagan kanina. At ngayon lang tayo nagkausap dahil kausap ko siya kaninang tumatawag ka sa akin. Alam ba ng Mark na yun na may kalipin ka? Oo, sinabi ko sa kanya. Alam ba ni Ariel na may bago kang friend na lalaki na madalas mag-text at tumawag sa'yo? Hindi pa. Ako, Jenny, mahirap yan. Anong mahirap? Baka dahil sa bago mong friend, magkalabuan kayo ng kalipin mo. Hindi naman siguro. Nakikipagkaibigan lang sa akin si Mark at nalilibang lang ako magkaroon ng kaibigan na gaya niya. Mr. Romantico. Mr. Romantico, masayahin si Mark at may sense of humor, kaya nalilibang ako makipag-text at video chat sa kanya. Pero hindi pabor sa pakikipagmabutihan ko sa kanya ang iba kong mga kaibigan. Ano sabi mo, Jenny? Mauna na ako umuwi. Oo, Cecil. Dito muna ako sa harap ng phone shop. Bakit? Lagi naman tayong sabay kong umuwi kasi yung dinadaanan ng jeep isang way lang. Nauna ka nga lang sa akin bumaba. Hindi pa kasi ako uuwi eh. Aantayin ko pa yung susundo sa akin at mag-aatid pa uwi. Sino? Si Mark. Yung naging customer natin sa phone shop minsan na nakipagkilala sa akin at naging textmate ko. Huwag mo sabihin na meron ka ng ka-live-in, nakikipag-text ka pa sa iba. Bakit? Wala namang problema dun Uy, ano walang problema? Naglilibang lang ako. Ay naku, Jenny, tigilan mo yan. Baka sa halip na malibang ka sa pakikipagkaibigan mo dun sa Mark ngayon magka-problema ka. Hello, Jenny. Naninibago ako sa'yo. Huh? Walang nagbabago sa akin. Dati, kapag matagal akong hindi nakakatawag sa'yo dahil sa pagiging busy ko sa trabaho rito sa barko, nagtatampo ka na sa akin. Dati yun. Ngayon, kahit ilang araw na tayong walang communication, okay lang sa'yo. Na-realize ko kasi na hindi ako dapat magtampo sa'yo. Lalo pa at madalas kang busy sa trabaho. Kaya nga para hindi kita maabala, hinihintay ko na lang na ikaw ang tumawag sa akin. At kapag namimiss kita, naglilibang na lang ako. Jenny. Ariel. Sana nga walang nagbabago sa'yo.
Dahil kapag nagbago ka, masisirang magagandang pangarap natin. Maglalahong parang bula at mawawala ako sa buhay mo. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, lingid sa akin ilang araw na akong inaabangang makita ng lalaking nagkaroon ng paghanga sa akin sa una pa lamang naming pagkikita. At nang dumating ang pagkakataon na muli niya akong nakita, pilit niyang inalam ang pangalan ko. Nakipagkaibigan sa akin si Mark at mula noon, naging madalas ang pagtitext at video chat namin. Paminsan-minsan, nagpapasundo at nagpapahatid rin ako sa kanya sa pagpasok ko sa trabaho. Habang nalilibang ako sa pakikipagmabutihan kay Mark, nababawasan naman ang pangungulila ko sa pagkakalayo namin ni Ariel. Ay, Jenny. Oh, bakit ka napailing? Mula pa kaninang bago tayo magmerienda sa eatery na ito, hanggang sa nakatapos tayong kumain, madalas mo mabanggit ang pangalan ng Mark na yun. Nakakalibang kasing kausap at kasama ang bagong kaibigan kong yun eh. Kapag magkasama tayo, sinisikap ko rin namang malibang ka. Pareho lang kayong joker ni Mark. Pero mas gusto mo siyang kasama kaysa sa akin. hindi naman sa ganun. Ito naman. Nagkakataon lang na kapag nagyaya kami na magmerienda tayo, naka-oo na ako kay Mark, kaya hindi ko na pagbibigyan ng invitation mo. Sabi mo, wala pang alam si Ariel tungkol kay Mark. Wala pa nga. Bakit hindi mo ipaalam sa kanya? Kailangan pa ba yun? May usapan kayo ni Ariel na walang lihiman sa isa't isa, hindi ba? Oo. Dapat lang malaman ng kalibin mo ang mga activity mo habang magkalayo kayo. Tulad ng pagiging mag-best friend natin. Alam niya. Hayaan mo. Maghihintay ako ng magandang pagkakataon para ipaalam kay Ariel ang tungkol kay Mark. Jenny, mas mabuti nang sa'yo malaman ni Ariel kaysa ibang tao pa ang magsabi sa kanya na habang magkalayo kayo, nakikipagmabutihan ka sa ibang lalaki. Jen, walang problema sa akin na may textmate ka. Alam ko namang maiintindihan mo ko, Ariel. Kaya nga tinawagan kita at ipinalam ko sa'yo na may nakilala ako't naging kaibigang guy. Naintindihan ko na kailangan mong maglibang. Nalilibang nga akong ka-text si Mark kasi mahilig siyang mag-joke at masayang kausap. Pero huwag lang lalampas sa limitasyon ang pakikipagkaibigan mo sa kanya. Alam kong gusto mong sabihin. May rules tayo, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ko nakakalimutan ang kasunduan natin. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nahalata ako sa mga pananalita ni Ariel na parang nababawasan ng tiwala niya sa akin. Gayunman, pinangatawanan ko ang pagiging tapat sa kanya kahit nanligaw sa akin si Mark. Jenny, maniwala ka sa akin. Mahal mo ko, Mark? Kaya kita niyaya dito sa tabing dagat. Para ipagtapat sa iyo ang totoong damdamin ko. Ang akala ko, kaibigan lang ang turing mo sa akin. Una pa lamang kitang nakita. Minahal na kita. Hindi ka na nawala sa isip ko. Sa puso ko. Mark, kung nagbibiro ka... Hindi. Kailanman hindi ko maaring gawing biro ang feelings ko sa'yo. Mark, ang kamay ko. Pasensya ka na. Hindi ko rin nga maintindihan ang sarili ko. Dati akong mahiyain. Pero kapag kaharap kita, lumalakas ang loob ko. At hindi ko maiwasang hindi ibulalas ang damdamin ko.
Talaga yatang ganito ang tunay na nagmamahal. Pero alam mo, may boyfriend na ako. At nag-live-in na kami. Nasa barko lang siya ngayon. Pero hindi pa kayo kasal. May plano na kaming pakasal ni Ariel sa susunod na taon. May karapatan pa rin akong ipaglaban ang feelings ko sa'yo. Oh. Sorry, Mark. Sorry? Hanggang friends lang tayo. Hindi nahihigit doon. Mark? Kaya ba positive thinker ka na? Oo. Bakit hindi ka lang nakabenta ng property nitong mga nakaraang araw? Naglasing ka na. Uminom lang ako ng konti. Ganyan ka noon. Kapag napatagal na wala kang kinikita, umiinom ka dahil sa sama ng loob. Hindi naman ako uminom dahil hindi ako nakabenta ng house and lot. Nalulungkot lang ako. Nalulungkot ka? Dahil mahigit 2 taon na tayong kasal. Wala pa tayong anak. Ikaw ang nagsabi niyan. Sino bang hindi nalulungkot na hindi tayo magkaanak? Pareho lang tayo, Mark. Pero hindi ako nagpo-problema dahil umaasa ako. Naniniwala ako magkakaanak din tayo bukas makalawa. Gaya na ipinagdarasal ko. Flor. Huwag ka magproblema. Ako ang higit na nasasaktan kapag naghihirap ang loob mo. Dahil mahal kita, Mark. Mahal na mahal kita. Jenny, kaya mahalaga sa akin ang kaligayahan mo. Mahal na mahal kita. Salamat naman kung gano'n, Mark. At kaya naiintindihan ko kung nasa iba man ang kaligayahan mo. Yan nga ang text mo sa akin. Kaya nakipagkita pa rin ako sa'yo. Okay na sa akin na makasama ka paminsan-minsan kapag break time niyo sa trabaho. Habang wala pa ang boyfriend mo. Mark, matatagpuan mo rin ang babaeng mamahalin mo na magmamahal rin sa'yo. Kung pwede lang sana, magkaroon ako ng picture na magkasama tayo. Oo naman, bakit hindi? Para lagi kong maalala na nakilala kita at naging close friend ko. Okay, sige, picture tayo. Okay lang ba na akbayan kita habang nagse-selfie tayo? Ha? Friend? Okay, friend. Salamat. O sige na, i-click mo na ang cam ng CP mo habang nakaakbay ka sa akin. Oh, bakit ka natigilan? Teka, bakit sinundan mo ng tingin ng lalaking tumayo sa kabilang table at lumabas nitong restaurant? Parang pamilyar sa akin na mukha niya. Ha? Sinong lalaking yun? Sino? Mr. Romantico. Mr. Romantico,
Nakabalik na ako sa trabaho ko sa pawn shop nang maalala ko kung sino ang lalaking nakita ko sa restaurant habang kasama ko si Mark. Pinsan yun ni Ariel na minsan na niyang naipakilala sa akin. Yan ang nga bang inaalala ko para sa'yo, Jenny. Bakit ka napailing? Malamang, talagang pinasusubaybayan ka ni Ariel sa pinsan niya nung nakita mo dun sa restaurant habang kasama mo si Mark. Nagmerienda lang naman kami ni Mark. Sabi mo umakbay siya sa'yo. Bilang kaibigan lang yun. Para magkaroon lang siya ng picture naming dalawa. Alam ko, wala yung mali siya sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, diba, kaibigan ko lang si Mark. Naniniwala naman ako. Pero kapag nakarating kay Ariel na may ibang lalaking nakakabay sa'yo, naku, di kaya magduda yung ka-live-in mo na may ginagawa kang milagro? Ibang dahilan kaya ako nagtatrabaho rin sa barko. Mahal kita. Kaya ikaw ang inspirasyon ko sa lahat ng aking pagsisikap. Ariel. Gusto ko mabigyan ka ng magandang buhay at kinabukasan. Mahal na mahal kita. Kaya kahit halos luha at dugo ipawis ko sa pagtatrabaho, nagtitiis ako. Pero anong isinukli mo sa pagtitiwala at pagmamahal ko sa iyo? Sa lahat ng paghihirap at pagsakripisyo ko para sa iyo. Ariel. Ano? Wala akong ginawang masama. Niloko mo ako. Maniwala ka naman sa akin, oh. Hindi kita niloko at kailanman hindi ko magagawang lukuhin ka. Hello? Ariel! Ariel! Mr. Romantico. Mr. Romantico, dahil sa namumroblema ako sa paniniki sa akin ni Ariel, naging sunod-sunuran ako sa gusto ni Mark. Ang lalaking lingid sa akin ay meron na palang pananagutan sa buhay. Oo, Mark. Gising pa ako dahil talagang hinintay kong pag-uwi mo. Flor, Bakit malalim na ang gabi bago ka nakauwi? Saan ka galing? nakipagkita nga ako sa isang kliyente. Sinong kliyente? Si, Tawagan mo. Gusto ko makausap. para ano? Para malaman ko kung nagsasabi ka ng totoo. Flor, pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Matulog na tayo. Hindi mo matawagan ang sinasabi mong kliyente. Dahil hindi ka nakipagkita sa isang kliyente mo. Niloloko mo ko. May babae ka! Wala! Sinungaling! Maniwala ka sa akin. Ano pa bang pwede maging dahilan ng ilang araw mo ng paglalamig sa akin? Na kahit masama ang pakiramdam ko, umalis ka pa rin ng bahay at pinabayaan mo ko. Ano pa ba ang magiging dahilan ng kawalan mo ng pagmamalasakit sa akin kung hindi ibang babae? Bakit hindi mo aminin? Wala akong aaminin sa'yo. Aminin mo na niloloko mo ako! Aminin mo! Aminin mo! Flor, tama na! Huwag mo akong pagbibintangan nang wala kang sapat na ebidensya at mag-aaway lamang tayo. Baka masaktan pa kita! Jenny, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Huwag mo na akong sisihin, Cecil. Wala na rin saysay, sihin man kita. Dahil nangyari na inaalala ko. Nagkasira na kay ni Ariel dahil sa pakikipagmabutihan mo kay Mark. Hindi naman masyadong naging masakit sa akin ang pagkakasira namin ni Ariel. Dahil tinutuo mo nung ipagpalit siya sa iba. Siya din ang nagtulak sa akin na gawin yun. Di ka dapat nakipagrelasyon kay Mark.
Mahal niya ako. Hindi mo pa siya lubos na kilala. Masaya ako sa relasyon namin. Siya ang nagpupuno ng mga pagkukulang ni Ariel. Kay Mark ko nadama ang tunay na pagmamahal, pagtitiwala, pagmamahal na walang pagdududa at pag-aalinlangan. Jenny! At naniniwala ako na wala akong anumang pagsisisihan sa pakikipagrelasyon ko kay Mark. Wala. Flor, patawag mo ang cellphone ko. Habang naliligo ka, sinadya kong buksan ang cellphone mo, Mark. At sa nakita at nabasa ko mga text mo sa isang nagngangalang Jenny. Malinaw na niloloko mo ako. Flor, Mula na makasal tayo, naging tapat ako sa'yo. Ginampanan ko ang lahat ng tungkulin ko bilang asawa mo. Wala akong alam na nagawa kong pagkakamali o pagkukulang sa'yo. Bakit mo ako niloko? Bakit mo ako niloko? Bakit? 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 Sorry. Gusto ko na mamatay. Gusto ko na mamatay. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi ko alam na dahil sa pakikipagrelasyon ko kay Mark, ay nakasira ako ng isang pagsasama. Nakawasak ako ng pamilya. Ano? Flor? Asawa ka ni Mark? Oo, Jenny. Kasal kami. At mahigit 3 taon nang nagsasama. Yan ang dahilan kaya nang mabalitaan kong tungkol sa relasyon ninyo ni Mark. Ipinagtanong-tanong kita. Pinantahan kita. At nagpakilala ko sa'yo. Para magkausap tayo. At para makiusap sa'yo, naputulin mo na ang relasyon ninyo ng asawa ko. Flor, nakikiusap ako sa'yo, Jenny. Nagmamakaawa. Kahit lumuhod ako sa harap mo, gagawin ko. Huwag mo lamang patuloy na sirain ang aming pamilya. Flor, maawa ka sa akin. Maawa ka. Jenny, bakit? hayop ka, Mark. Niloko mo ako! Nasa kali tayo. Mag-usap tayo maayos. Hindi kita maintindihan. Sabi mo sa akin, binata ka pa! Yun naman ang totoo. Nakausap ko ang asawa mo, si Flor. Kailangan pa ba magharap-harap tayo para hindi mo maikaila ang totoo? Magpapaliwanag ako. Ano ba ipapaliwanag mo? Pinapaniwala mo kung mahal mo ako. Totoong mahal kita. Minahal na kita noong pa mang una kitang makita. Kaya nga ikinaila ko sa iyo ang tunay kong katayuan. Ayoko mawala ka sa akin. Matapos kong malaman ng tunay na estado mo, wala nang dahilan pa para ituloy ang pakikipagrelasyon sa'yo.
Jenny, Nakapagsisising naniwala ako sa pambobola mo, Mark. Manloloko! Mapagsamantala! Jenny! Mga kaibigan, inaasahan ko po na inaabangan ninyo ang huling yugto ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Narito na ngayon ang pagpapatuloy ng ating dulang. Dear Mr. Romantico, naihinga ko sa aking mga kaibigan ng pagkakasira namin ni Ariel. Naging masakit sa loob ko ang hindi na niya pagsagot sa mga text at tawag ko sa kanya. At dahil sa paninikis niya sa akin, naging sunod-sunuran ako sa gusto ni Mark na inakala kong makakagamot sa sugat ng aking puso na nilikha ng unang lalaking aking minahal. Subalit nagkamali ako dahil nalantad sa akin na may asawa na si Mark. Jenny, umiiyak ka ba? Hindi ka mapigilang hindi mapaiyak sa tuwa, Ariel. Kasi pagkaraan ng ilang linggo na hindi mo sinasagot ang mga text at tawag ko, tinawagan mo uli ako. Nakipagkomunikasyon ka uli sa akin. Na-realize ko kasi na hindi ako dapat naniwala kaagad sa mga sumbong laban sa'yo na nakarating sa akin. Ano umiyak? Ariel. Hintayin mo ko. Pag-uwi ko, pag-uusapan natin mabuti ang lahat. Ayusin natin. Oo, Ariel. Hihintayin kita. Sige. Susurpresahin na lang kita sa pag-uwi ko. Bye. Bye. Ingat ka lagi. Bakit ngayon ka lang tumawag, Ariel? Bakit ngayon mo lang na-realize na hindi ka dapat nagduda sa katapatan ko sa iyo? At hindi ka naggalit agad sa akin? Hindi mo binaliwala ang maraming tawag at text ko sa iyo? Dahil sa paninikis mo sa akin, nagdamdam ako sa iyo. Nagkasala ako sa iyo. Sumira na ako sa kasunduan natin. Niloko na kita. Paano pa natin maaayos ang lahat? Paano pa? Salamat, Jenny. Nakipagkita ka uli sa akin. Oh, order na ako ng dati, ha? Huwag ka na mag-abala, Mark. Nagpunta lang ako rito sa restaurant para pagkausap tayo sa huling pagkakataon. Jenny? Huwag mo na akong gambalain pa. Huh? Malabo nang maibalik ang dati kong tiwala sa'yo na sinira mo. Jenny, mahal kita. Kalimutan mo na ako. Order, please. Yes, sir. Tapos na sa atin ang lahat. Magkakabalikan na kami ni Ariel. Hindi totoo yan. Nagkasundo na uli kami. Kaya pagbaba niya sa barko, pagbalik niya rito sa Pilipinas, magpapakasal na kami. Hindi. Mark, si Ariel lang talagang mahal ko. Nagkalabuan lang kami kaya natukso akong pumatol sa'yo. Pero ngayong magkakabalikan na kami ng lalaking tunay na minamahal ko, wala nang dahilang magkaroon pa tayo ng ugnayan. Wala na.
Joel, tama bang umasa pa ako na babalikan ako ng boyfriend kong Seaman? Yun ba ang gusto mong pag-usapan natin? Kaya inimbitahan mo ako magmerienda rito sa tinitiran mo, Jenny. Pwede mo ba akong bigyan ng advice? Kailangan mo pa bang itanong yan? Ikaw pa. Mula nang maging close tayo, always willing ako magbigay sa'yo ng advice. Kaya nga ipinagpapasalamat ko naging kaibigan kita eh. Pero, Jenny... Pero ano? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Jenny, hindi ka kaibigan lang para sa akin. Joel, ang kamay ko. Huwag mo nang asahang babalikan ka pa ni Ariel. Nagkalabuan na kayo. Pinagdudahan ka na niya. Pinagbintangan ka na niya ng masama. Pero totoong nagkamali ako sa kanya. Ang pagkakamali ay bahagi ng buhay. Huwag mong problemahin yun. Huwag ka makonsensya. Lahat ng tao nagkakamali. Naihinga ko sa iyo ang problema ko. Dahil tiwala ako sa iyo. Hindi lang tiwala mo ang hinahangat ko, Jenny. Ang pagmamahal mo. Binigla mo ako. Kaya laging ipinararamdam ko sa iyo na importante ka sa akin. Kaya lagi akong concerned sa iyo at nag-a-advise sa lahat ng mga problema mo. Dahil mahal kita. Sinasabi ko na ito sa iyo dahil nagkalabuan na kayo ni Ariel at wala na kayo ni Mark. Joel, ano ba ang mas mahalaga pa sa'yo? Ang pipiliin mo? Si Ariel na nagduda na sa'yo at walang katiyakan kung babalikan ka pa niya. At si Mark na may asawa na. O ako na sa lahat ng oras handang magmahal sa'yo at maaari mong mahalin nang wala kang anumang aalalahanin. Mr. Romantico. Mr. Romantico, naguluhan ako. Dahil ang inaakala kong matalik kong kaibigan na si Joel ay matagal na palang lihim na nagmamahal sa akin. Jenny, bakit ini-entertain mo pa yung paliligaw sa'yo ng Joel na yun? Makulit siya eh. Kahit hindi ko pansinin ang panliligaw niya, tuloy pa rin siya sa madalas na pagdalaw sa akin. Sa madalas na pagtawag at pag-text. Kaya nga pinuntahan na kita rito sa inyo at ipinalam ko sa iyo tungkol sa kanya. Hindi ko kasi maintindihan ang sarili ko nitong mga nakaraang araw. Meron ka na nga boyfriend na Seaman. O anytime baka dumating yun. Alam mo, napapalapit na sa akin si Joel. Nagkamali ka na nga kay Ariel. Nagkasala ka na sa kanya. Alam ko. Hindi maitutuwid ang naging pagkakamali mo ng panibagong pagkakamali. Alam ko rin yan. Pero anong gagawin ko? Mahal ko si Ariel. At marami na kayong magagandang pinagsamahan. Pero napapamahal na rin sa akin si Joel. Ano ka ba? Nagkamali ka na nga nung pumatol ka kay Mark. Pinagsisisihan ko na yun. O huwag ka na magkamali na pumatol pa kay Joel. Cecil, huwag kang mamangkas sa dalawang ilog. Ayusin mo yung buhay mo. Pag hindi, baka magsisi ka. Tiniyak sa akin ni Joel na wala akong pagsisisihan kapag tinanggap ko ang pag-ibig niya. Naku, naniwala ka naman dun. Mukha namang sincere siya sa akin. Paano kung binubola ka lang niya? O, kung lokohin ka na naman, tulad nung ginawa sa'yo ni Mark. Ewan ko. Ayoko nang maloko ulit. Ayoko nang masaktan. Lumuha at magsisi. Pero bakit ako ganito? Bakit
May mga naging aral na ako sa buhay, hindi pa ako matuto. Bakit may mahal na ako? Natututo pa ako magmahal ng iba. Bakit? Flor, kumain ka na. Wala akong ganang kumain. Masama ang pakiramdam ko. Paano hindi ka magkakasakit? Madalas hindi ka kumakain. Madalas ka umiiyak. Niloko mo ko. Wala na kami ni Jenny. Natapos ang relasyon ninyo dahil nakiusap ako sa kanya. Nagmakaawa. Kaya lumayo siya sa'yo. Pero pagkatapos ni Jenny, sino naman ang susunod na makakarelasyon mo? Sino na namang ibang babaeng magiging katuwang mo sa panluloko mo sa akin? Sino? Wala na, Flor. Wala na. Namulat na ako sa aking pagkakamali. Nagsiso na ako. At hindi ko nahahangarin na muli kang saktan. Hindi na kita lulukuhin. Hindi na kailanman. Mabuti naman, naayos na yung pagsasama ni Mark at ng asawa niya. Yun ang tiniyak niya sa akin sa mga text messages niya sa akin, Cecil. Nabanggit ko sa'yo dahil natutuwa ako para sa kanila mag-asawa. Hindi ka nakukulitin ni Mark niyan. At si Joel naman, tumigil na rin siya sa pangungulit sa akin. Nang tiyakin kong si Ariel talaga ang mahal ko. Kaya lang, Ano? medyo matagal-tagal nang hindi tumatawag at nagte-text sa akin si Ariel. Baka sobrang busy lang siya sa trabaho niya sa barko. Sana nga ganun lang. Malay mo, isang araw biglang umuwi. O, susurpresahin ka. At kapag nagkabalikan kami ni Ariel, hindi na ako muling gagawa ng anumang maaaring makasira sa relasyon namin. Kaya lang, Jenny, kung balikan ka ba ni Ariel, kaya mong ipagdapat na totoong nagkasala ka sa kanya? Mr. Romantico. Mr. Romantico, natigilan ako sa tanong sa akin ng kaibigan kong si Cecil. At nagdalawang isip ako kung ipapaalam ko kay Ariel na totoong nagkaroon ako ng relasyon sa ibang lalaki. Ariel, bakit? Bakit kita tinawagan? Akala ko susurpresahin mo na lang ako pag uwi mo. Jenny, ayokong dumating ang araw na sumbatan at sisihin mo ko. Kaya ipinasya kong magkalinawan tayo bago ko umuwi. Kailangan maging tapat ko sa'yo. Ha? Hindi kita maintindihan. Matapos kong magduda sa katapatan mo, nakipagkaibigan ako sa iba. Hanggang lumalim ang aming pagiging magkaibigan. Sinong? Pababayan natin siya. Rose ang pangalan niya. Sa Facebook lang kami nagkakilala. Sa mga pagkakataon na malungkot ako at
Mahal mo siya? Paano ako? Sabi mo, hintayin kong pag-uwi mo at mag-uusap tayo. Aayusin natin ang lahat. Gusto ko talagang umuwi para magkausap tayo. Para maayos ang anumang kusot na namamagitan sa atin. Pero may mga pagkakataong hindi inaasahan. May mga gusto nating mangyari na hindi pala mangyayari. Naniwala ako sa'yo. Umasa ako sa sinabi mo. Na isang araw darating ka. Nag-uusap tayo ng maayos. Lulutasin natin ang anumang problema natin. Kaya umasa ako. Umasa ako magkakaayos ulit tayo. Magkakabalikan. At magpapakasal. Matutupad na lahat ng ating mga pangarap. Kalimutan na natin yun. Kalimutan? Paano ko makakalimutan ng mahigit 2 taon nating relasyon? Ang mga pagpanahon na rin nating pinagsamahan. Marami na tayong pinagsamahan, Ariel. Sa hirap, sa ginawa, sa ligaya. Mahirap. Napakahirap kalimutan ang maliligayang sandali na ating pinagsaluhan. Pero wala tayong magagawa. Hindi ko na ito makakayang sundin ang gusto mo. Hindi ko kaya. Malilimutan mo rin natin. Tulad ng gagawin ko. Ariel, mahal mo ako. Mahal kita. Dati. Hindi mo na ba ako mahal ngayon? I'm sorry. Natuto akong magmahal sa iba. Nakikit sa dati kong pagtingin ko sa'yo. Pagbalik ko sa Pilipinas, makakasal na ako sa iba. Sorry. Paano ko malilimot ang nakaraan natin, Ariel? Ang bawat sulok ng bahay nito'y laging nagpapaalala sa akin ng masasayang sandali natin. Ngayong natutuwa na magmahal sa iba ng higit pa sa naging pagtingin mo sa akin. Hindi na matutupad ang magagandang pangarap natin. Tuluyan ka nang mawawala sa buhay ko. Ariel, ano ang gagawin ko kapag wala ka na? Kapag wala